palibasa lasing nga. Kung ano-ano nang sinabi. Sabi, asan ang pare? Ilabas niyo pare. Oy, ikaw! Tinuro yung nakapakong sa Jesus doon sa harap ng altar. Ikaw! Asan ang pare? Sabi, ilabas mo pare, mangungumpisal ako. Tapos sigaw siya ng sigaw. Pag hindi mo inilabas yan ngayon din, makikita mo. Sabi, kailangan pagbalik ko dito, na ilabas na. Labas mo na ang pare. Kung hindi, tatagayin ko kayo. Sabi niyang ganun, kinakausap na niya yung mga ribulto. Kaya lalo natakot itong seminarista. Ang ginawa niya, nung umalis na yung lasing at kukuha ng gulok, ibinaba niya yung malaking krus. Ibinaba niya, itinago niya kasi yun ang pinag-iinitan ng lasing. Tapos nung maibaba niya, kumuha siya ng maliit na krus at inilagay niya dun sa baba, sa paanan. Isinandal niya lang dun. Dumating ang lasing, galit na galit. Muling ibinunyag ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad sa may lawa ng Tiberias. Ibinunyag niya ng paganito. Magkakasamang naroon sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Nathaniel na taga-Kana ng Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at 2 pa sa mga alagad niya. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Alis ako para mangisda. Sinabi nila sa kanya, Sasama kami sa iyo. lumabas sila at sumakay sa bangka, ngunit wala silang nahuli ng gabing yon. Nang madaling araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan, pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus yon. Tinatawag sila ni Jesus. Mga bata, may kaunti kaya kayong makakain? Sumagot sila sa kanila. Wala. Sinabi naman niya sa kanila, Ihulog ninyo sa may bandang kanan ng bangka ang lambat at makakatagpo kayo. kaya inihulog nga nila at hindi na nila makayanang hilahin yon sa dami ng isda. Kaya sinabi ni Pedro sa alagad na yon na mahal ni Jesus. Ang Panginoon siya. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yon, nagsuot siya ng damit sapagkat hubad siya at saka tumalon sa lawa. Dumating naman ang iba pang mga alagad sakay ng bangka sapagkat hindi sila kalayuan mula sa pangpang, kundi mga 100 metro lamang. Hinila nila ang lambat ng mga isda. Kaya nang makalunsad sa lupa, nakita nilang may nagbabagang uling doon na kinaihawan ng isda at may tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, Hali kayo't mag-almusal. wala namang makapangahas sa mga alagad na mag-usisa sa kanya. Kayo ba'y sino? Dahil alam nilang si Jesus yon. Lumapit si Jesus at kumuha ng tinapay at ipinamahagi sa kanila. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Ito ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus sa mga alagad matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Isang mapagpalang umaga po nawa ang sumaating lahat. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral pa, nung college days, meron po akong sinalihan na isang contest, yung pagbabahagi ng isang kwento. At ito pong aking kwento ay tungkol sa isang lasenggo at saka sa isang seminarista. Sa harap kasi ng seminaryo, meron po dong laging lasing, si Kuya Boy. Siya po ay kapatid ng isang pari. Kilala po ito ng mga taga dito sa amin sa San Jose, si Kuya Boy Hitalia. Kapatid po niya si Father Joey Hitalia. So, lagi po siyang lasing doon, kaya naisipan kong i-relate sa kanya yung isang lumang kwento. Meron daw pong isang lasing doon sa harap ng seminaryo na nais mangumpisal. Sabi daw po nung lasing, gusto kong mangumpisal. Sumisigaw siyang ganun. At itong isang seminarista ay natakot. Kaya tumago siya dun sa likod ng altar. At dire-diretso sa loob ng chapel ng seminaryo. Pagpasok sa chapel, gusto ko mangumpisal, asa ng pare? Pare, lumabas ka. Sabi ang ganun. Palibasa lasing nga. Kung ano-ano nang sinabi.
Sabi, asan ang pare? Ilabas niyo yung pare. Oy, ikaw! Tinuro yung nakapakong sa Jesus doon sa harap ng altar. Ikaw! Asan ang pare? Sabi, ilabas mo ang pare, mangungumpisal ako. Tapos sigaw siya ng sigaw. Pag hindi mo inilabas yan ngayon din, makikita mo. Sabi, kailangan pagbalik ko dito na ilabas na. Labas mo na ang pare. Kung hindi, tatagayin ko kayo. Sabi niyang ganun, kinakausap na niya yung mga ribulto. Kaya lalo natakot itong seminarista. Ang ginawa niya, nung umalis na yung lasing at kukuha ng gulok, ibinaba niya yung malaking krus. Ibinaba niya, itinago niya kasi yun ang pinag-iinitan ng lasing. Tapos nung maibaba niya, kumuha siya ng maliit na krus at inilagay niya dun sa baba, sa paanan. Isinandal niya lang dun. Dumating ang lasing, galit na galit. Asa na? Asa ng pare? Aba, nagtago ka pa. Saan ka pumunta? Sabi niya gano'n, hinahanap niya ngayon yung malaking krus. At nung nakita niya yung maliit na krus, hoy, hoy, bata, asan yung tatay mo? Yun po. At naipanalo ko yun. Naipanalo ko sa aming eskwelahan, Divine Word College. So, sa ating panahon ngayon, sa ating kasalukuyan, sa ating simbahan ngayon, wala po tayong tatay, patay ang ating Pope. Kung ating babalikan ang ating ebanghelyo, sinabi niya kay Pedro, doon sa last part, feed my sheep, o pakanin mo ang aking mga tupa. Do you love me? No, tinanong niya muna, do you love me? Feed my sheep. Sabi, opo Panginoon, pakanin mo ang aking tupa. Hindi lang po isang beses, 3 beses. Kung tayo yung nasa sitwasyon ni Pedro, iisipin natin, ang kulit mo naman, Lord. Sinabi ko nang mahal ko kayo, pero 3 ulit niya. Ngayon, kung mas titingnan natin kung bakit, mas pagninilayan natin, ilang beses bang itinatwa ni Pedro ang ating Panginoon? 3 beses bago tumilaok ang manok. Kaya itong 3 beses na, mahal mo ba ako? Feed my sheep. Opo, Panginoon, sabi ni Pedro. 3 beses siyang tinanong. Parang binubura ng ating Panginoon yung pagtatatwa ni Pedro sa kanya ng 3 beses. 3 beses siyang, hindi ko kilala yan. Sabi ng mga tao, ito yung nakakatawa dun eh. Kasi iba yung salita nila, may mga accent eh. Dahil sa pananalita ni Pedro, nakikilala siya ng mga tao. Ay oo, kilala namin yan. Kasama siya ng taong yun. Kasama siya ni Jesus. Pero hindi. Para mas madali nating intindihin, para bang Batanggenyo si Pedro, mga Batanggenyo sila Jesus, sasabihin mong, alay, hindi ko kasama yan eh. Hindi, Batanggenyo ka, parang gano'n. Itinatanggi mo na, hindi ko kasama. Alay, hindi ko kasama yan eh. Ay ate, hindi man lang. Parang gano'n. Pero halata mo naman, nakasama siya. Tapos doon sa pangatlong pagtatatwa, doon na tumilaok yung manok. At saka lang nag-sink in sa isip ni Pedro na sinabi nga pala ng Panginoon, 3 beses niyang itatatwa ang ating Panginoon. Doon siya natauhan. Kaya siya nag-iiyak. At ngayon, binubura ng ating Panginoon. Do you love me? Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my sheep. Ganon yung pangyayari. Kaya, mula noon, nung nawala si Jesus sa ating Panginoon, eto na si Pedro na tumayo bilang Santo Papa. At nagpalipat-lipat na yung successorship na yun. Yung pamumuno bilang ama ng simbahan. Hanggang sa dumating nga kay Pope Francis. At si Pope Francis sa kasalukuyan ay patay. Ngayon ang huling nobina para sa kanyang kamatayan. At hindi maglalaon, magkakaroon na ng another successor. Ipanalangin natin na dapat ang maging ama ng simbahan ay karapat-dapat at pinipili ng Panginoon. Pinahipahintulot na ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi natin siyang kasama at merong tatayo na mangunguna sa atin. Dahil isa sa mga pangako ng ating Panginoon ay hindi magigiba ang simbahan na itinayo niya mula kay Pedro. Kung may magtatanong sa atin, nasan ang tatay mo?
Matuwid ang kamay na maituturo ko na ang aking pinaglilingkuran ay nasa langit. Maaaring marami tayong pagsubok, maaaring mga dumarating, sinusubok ang ating pananampalataya, sinusubok ang ating kahinaan. Katulad din ng nangyari sa mga alagad. Noong matapos mamatay ang ating Panginoon, papansinin natin, unti-unti na silang bumabalik sa kanilang nakagawi ang hanap buhay. Nangingisda na sila. Bumalik sila sa pangingisda. Hanggang sa ikatlong pagkakataon na nagpakita ang ating Panginoon dito sa dalampasigan, hindi nila nakilala agad-agad. At may nahuli ba kayo? Yun yung tanong ng ating Panginoon. Sabi niya, wala po. At iniutos ng Panginoon na ihulog nyo sa gawing kanan. Mga kapatid, kung sa gawing kaliwa, desisyon natin bilang tao, sa gawing kaliwa, walang mahuli. Sundin natin ang Panginoon. Ihulog natin sa gawing kanan. At sigurado, puno ang ating lambat. Mas marami tayong mahuhuli. At hindi lang ang ating nahuli ay ganang para sa atin. Sinabi ng ating Panginoon na magdala kayo dito sa pangpang at ating pagsalusaluhan. Mga kapatid, ang ating mga bunga ng pagsisikap, bunga ng pagod sa tulong ng Panginoon ay hindi pang sarili. Ibahagi natin ito sa iba. Maraming nagugutom, maraming naghihintay sa atin. At sa pamamagitan ng pagbabahagi, makikilala ng mga tao, makikilala ni Pedro at ng mga alagad, ang ating Panginoon nandun sa pangpang. Ito ang Panginoon, sa Jesus yun. Ganon din ang mangyayari dun sa mga tao. Makikilala ng mga tao na ating tinutulungan na ito, gumagalaw sa Kanya ang Panginoon. Ito totoong may Diyos dahil sa ating kagipitan may dumarating na tulong. Mga kapatid, life is beautiful. Ang ating blessing itulong po natin sa iba. Ang Panginoon ito na gumagalaw para sa iba. Feed my sheep. Buhay ng tao di maintindihan, minsan masaya, minsan unang dusa. Huwag mabahala, kaibigan ko, pagkat si Jesus nagbabantay sa'yo. Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y babasugin siya. Habang tayo mayroon pang panahon, sarili natin ako ba'y handa na. Ang kong si Jesus dumating ngayon, sa Kanya ako magagasama ba? Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y babasugin siya. Huwag nang mag-alinlangan kay bigan ko. Sa ating puso, babasukin siya. Siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y babasukin siya. Sa ating puso'y babasukin siya.